So good morning guys, no. Ngayong araw ay meron tayong isang bagong project na isang Nissan X-Trail. Ang problema daw nito ay merong check engine. At dito alamin nga natin kung ano talaga ang naging problema. Dahil sa favorite subject natin ang brand na ito. So Carrier Works. Pasok. So problema nito guys, no, ay check engine. Yan, one click. Pero may check engine. At hindi marevolusyon. Yan. Ilawan natin. Ayan. Hindi nagre-revolusyon, no? So gagamitan natin muna ng pantawas. Matitingnan natin kung ano pa rin yung trouble code niya, no? Kung bakit hindi siya nagre-rev. At dito ginamitan natin ng aircon at makikita nyo na magalaw yung RPM, no? So talagang may problema ito. So dito ay tatawasin natin kung anong makita natin na trouble code. Kung bakit ayaw niyang magrevolusyon, no? So dito hanapin lang natin yung lugar. Hanapin natin yung lugar, bansa ni Bangag. Ayan, the Philippines. Hanapin ang pangalan ni X-Trail. Ayun, ay X-Trail T30. So ayan, lumabas agad yung sa engine. Nag-i-scanning siya. Tingnan natin kung ano ito. Ayan, 5 ang code. So ano kaya ito? So antayin lang natin mapuno itong percent. Abot siya na 100 bago natin malaman kung ano itong 5. Huwag muna natin pansinin itong ABS, no? Dahil ang target natin ay sa engine. At dito lumabas na nga yung resulta. So ayan, ang tinuturo niya ay code 2122 APP sensor sensor 1 circuit. At APP sensor 2 circuit. Nagpalit na tayo ng bago, ayan. So ito pinalitan na ng bago. Pero nandun pa rin yung trouble code, no? So maghahanap pa tayo kung ano yung posible, no? Yung problema nito ay hindi talaga siya nabubura, no? Yan. So ibig sabihin mayroon something talaga dito na nangyayari. I-try natin burahin ulit. Completed daw. Pero tingnan natin kung nandyan pa yung problema. Andyan pa rin guys, no? Andyan, nadagdagan pa nga ng isa. Knock sensor circuit. Sige nga, tapakan mo. Ignition mo na, ignition. On ignition. Okay, sige, tapakan mo. Wala eh. Ayaw gumalaw. Sagad boy, sagad mo. Ayaw gumalaw. At dito guys, dahil hindi gumalaw yung throttle body, so tinanggal ko ulit yung APP sensor natin dahil sa hindi man tayo ang nagkabit nito, no? Dahil subcontract tayo dito dahil hindi kinaya noong una. Kaya dito guys, ayan, may napansin tayong butas dito. Ang alam natin dito ay meron niyang bushing stopper. Di siguro na malayan ng unang gumawa na may bushing stopper yan, no? Or nalaglag niya. Kaya yung problema ay nandun pa rin. Pero dahil sa medyo close natin ang brand na ito, kaya alam natin kung ano meron dito, no? Kaya ang gagawin natin dito guys ay kailangan natin malagyan na ng stopper. So meron naman agad tayong materials na nakita. Ayan, kung makikita nyo, familiar siguro sa inyo yan. Yan po ay drain plug ng radiator. So bali yan yung gagawin nating stopper, gawa ng plastic. So ayan siya guys, nakakabit na. Ayan, no? Dapat kasi may may stopper, no? Kasi dinidetect yan ng ating APP sensor kung saan yung kanyang posisyon na tama, no? So ayan. So ikakabit lang natin ito, titestingin natin kung ano ang mangyayari, kung gagana kaya. At dito ikakabit na natin itong ating accelerator pedal. Madali lang naman yan guys, at dadalawang G's lang na tornilyo, no? Kaya napakadali lang. So dito ay nakakabit na po yung ating pedal. Siyempre isasaksak na natin yung kanyang socket.
para masubukan natin kung meron pang problema at kung kailangan pa nating i-relearn yung kanyang throttle body o baka makuha lang natin sa orasyon, no? So dito susubukan na natin. So dito guys, mapapansin nyo na yung check engine ay nawala, no? Kasi hindi pa natin binubura, pero ayan, nawala na yung check engine. Kaya subukan pa rin natin yung acceleration kung mananatiling okay. Dito ay mapapansin natin nagre-revolusyon na siya, pero maya-maya pa ganito ang nangyari. Ayan, bumalik ulit yung check engine. So ibig sabihin kulang pa ito guys sa adjust, no? After natin ma-adjust, susubukan natin muli kung gumana. Dito guys, nasaksihan nyo na gumana na yung ating adjust, no? Ibig sabihin, nakuha natin ang yung tamang adjustment ng ating APP sensor. So bali guys, ganun lang talaga magkabit ng APP sensor. Kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Dahil kung ang pasensya mo ay nabibili lang sa panaderya, ay talagang mag-iinit ang ulo mo, no? So dito guys, ay patunayan natin na okay na talaga yung ating gawang adjust. Tingnan natin dito sa ating pantawas. Tingnan natin dito kung nandyan pa yung trouble code o mawawala na siya, no? So antayin natin yung percentage, mag 100% at yan, ini-scan nga yung engine. So ayan, makikita natin dito guys na mapula pa rin yung engine na trouble count. At ito nga guys, lumabas, pero mapapansin mo dito guys ay wala na yung pula na nagsasabing continuous DTC, no? Kaya ibig sabihin nun, malaki ang chance niya na mabura. So itong gagawin natin ay i-delete natin siya, no? Tingnan natin kung mamumula pa itong engine na trouble count. So dito in progress, antay lang natin. At dito guys, makikita natin na itim na yung engine, no fault code na siya. Ibig sabihin guys ay natsambahan na naman ni Carrierworks itong kanyang gawa. So ayan, makikita nyo yung pump motor ng ABS ay hindi daw yan kasali, sabi na mayari, no? At dahil dyan wala ng trouble code, ay i-start na natin siyang muli. Titignan natin kung ayos na. So makikita nyo guys na malinis na po yung check engine na indicator light. So ibig sabihin nadali natin guys, no? So yun na nga, nadali na ating patsamba. Pero baka magtaka kayo kung bakit hindi natin inayos itong naka-indicate dito na pump motor. Dahil sabi ng customer ay unahin lang daw muna yung sa makina, hayain na daw muna yung sa ABS at kumakagat pa naman daw yung preno. Ito na si Carrierworks, pasok! So dito guys, no, ay okay na po yung ating ginagawang Nissan X-Trail. So nagbalik na po siya sa dati, maliban lang dyan sa ABS. Dahil ang ABS na yan, ang trouble niyan ay pump motor, no? So hindi naman yan yung pinaprioritize ng customer. Ang gusto lang ni customer ay maibalik yung ganyang idling at stable na minor. So dahil nagawa natin, nakatsamba na naman tayo, ay hanggang dito na lang siguro ang video natin guys, no? No need na ito sa test drive dahil wala na yung trouble code at marami pa tayong gagawin. So hanggang dito na lang muna guys. Nakatsamba na naman tayo sa isang gawa, no? So maraming salamat po muli sa inyong panonood. Muli po inyong lingkod, Carrierworks.